Pag-aaralan naman ng LTO ang Correct. pagpapalawig ng deadline sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. At saka sinabi dito, retroactive ha? Nagbenta, required mag-submit Dali kung nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan. Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyu noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May 5 araw ang Grabe, no? seller para kumpletuhin Paano kung wala na? Hindi mo nakilala kung sino yun, wala na. Yari ka talaga. ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan. Retroactive din yan. Meaning, kahit yung mga binenta nyo noon, kahit yung mga binili mo noon, damay ho tayong lahat. Gets nyo? Ang dami ho sa atin ng sigurado kung second hand, binili noon pa. So lahat yan, damay tayo. Baka akala ninyo, bagong batas lang yan. So sa bawat magbebenta ngayon, ngayon lang sila mag-aayos. Hindi. Kahit kayo noon pa, kailangan nyo nang ayusin. Isipin mo yung date na ilalagay mo dun, 5 days. So, paano na? Kailan mo na benta yan? 2020. Oh. Okay. So, lagpas ka na sa 5 days. Oo, lagpas ka na sa 20 days. Yung ano, yung chain of bonus. Opo. Di penalty ka. Remember, it's retroactive ha. Sabi ng News 5. Unless fake news ang News 5. Gusto ko na, muntik ako na masabing minsan. Hindi, totoo, di ba? Totoo naman eh. Ano sa tingin ninyo? Yari ho talaga tayo. Retroactive ito. So, marami sa atin ang nakapagbenta ng sasakyan na hindi nyo na natin naaalala kung sino yung bumili. Di ba? At maaring yung bumili na yon hindi na natin mahagilap. Pag nagbenta ka dito, kailangan mo yung ID nun eh. So, paano na yun? Ang sagot ng LTO, di rin pag-uusapan pa nila. Alam mo yun, pero you know what? The reason kaya nila ginagawa ito, kasi para doon sa hindi managot yung taong ginamit yung sa kanyang sasakyan sa krimen na naibenta niya na. Okay? Halimbawa, may binenta kang sasakyan. Kunwari ako, nagbenta ako ng Porsche. O nagbenta ako ng ng Ferrari. Tapos ginamit yung Ferrari sa riding in tandem. Pag nakita yung plaka ng Ferrari, ako pa rin daw ang sisisihin. Kaya dapat na-transfer na noon. Yun ang dahilan kung bakit nila ginagawa itong pautot na ito. Na ang taas-taas ng penalty. Hindi nyo ba pwedeng padaliin? Na magsasubmit lang siya ng affidavit. Naibenta na itong sasakyan na ito noong ganitong panahon. Kung ang purpose nyo talaga ay padaliin at para hindi sila madamay, pwede naman silang gumawa ng affidavit. Ang lahat ng tao na hindi na nila alam ang mga date kung ano man, affidavit na lang at sasabihin nila, naibenta ko na ito, tapos pipirmahan. Tapos ipapasa mo na. Para anything that will happen doon sa sasakyan na binenta mo, wala na. Hindi mo na cargo. Kasi nag-submit ka na ng affidavit. At hindi na napakaraming proseso. It's just a matter of click. Sasabihin mo na, ibenta mo na. Ang problema, pahirapan pa ngayon. At ang taas ng penalty. Mantakin mo, bumili ka na nga ng second hand kasi wala kang pera. Hindi, kasi alam mo, meron ako nalalaman na mga motor na tig-20 lang, tig-30 lang, second hand. Tapos, kung hindi mo na-rehistro, bayaran mo yung 20,000. Kawawa ka, no? Kaya nga ako bumili ng second hand para mapamura eh. Kaya nga alam mo, itong batas na to, walang puso itong batas na ito, mga kababayan.
para po lang ito kumita ang gobyerno. Ito ang totoo dyan. Gusto ng gobyernong kumita na naman. Bakit kanyo? Kasi ubus na ang pera ng bayan. Ubus na ang pera ng gobyerno. Saan napunta? Banat ba? Ewan ko. Flood control at ayuda. Diyan napunta ang pera ng taong bayan. Kaya nga lahat tinatanggalan, binabawasan ng budget, inililipat lahat sa ayuda at flood control. Bakit? Sa flood control, mga kontraktor, kumikita. Ay, ako talaga. Natatawa na lang ako sa Bicol. Ay, nako. Doon na pupunta ang ano. Kaya nga kita ninyo yung Bicol ngayon. Grabe ho Kaka-release lang po ng 100 million na structure to offer flood control, protection, flood protection. And yet, ganyan ang nangyayari. Naku po. Kamusta na kaya yung mga party list na claiming na sila ay taga Bicol? Asa na yung mga proyekto nyo? Naubos na. O, kaninong pera yan? Walang iba kung hindi sa atin. Pangalawa, ayuda. Yung araw-araw na namimigay sa iba't ibang lungsod, sa iba't ibang lugar ng mga congressman na gusto may pangarap tumakbong presidente sa 2028. Ubus na ang pera ng taong bayan. Kaya mga kababayan, kailangan kumita ang gobyerno. Mantakin mo, 20,000 o aabot ng 40,000 dito sa napakasimpleng solusyon, ika nga, pinahirapan nila. Diba? It's a matter of, nakibenta ko na, o pirma ka na dun, o benta, sold. Tapos na. Wala na sa akin yan. O. Unregistered na yan. So, ibig sabihin, hindi ko na, kasi, mga kababayan, ito na nga lang Diba? Simple-simple Pag unregistered na, kaya nga taon-taon na yun 3 years sabi, di ba? Unregistered na yung sasakyan mo. Meaning, wala na sa'yo, hindi mo na nga nirehistro. Di ba? Alam mo parang ano yung prinsipyo katulad doon sa baril. Prinsipyo doon sa baril, di ba? Pag hindi mo na nirehistro yung lisensya ng baril mo, meaning, loose firearms na yan. Ibig sabihin, hindi na yan sa'yo. Loose firearms na nga yan. So, pag may nangyari dyan, naku po. Di ba? Kaya nga napaka-importante, dapat i-rehistro mo. Dapat yun pa lang, alam na natin. Hindi na halimbawa laang. Halimbawa laang. Sa krimen, ginamit, nakita itong plaka na ito. Itong Maserati, ganun. Nakarehistro kay Banat Bay ito. Ang huling rehistro niya, 2023, halimbawa. Biglang ginamit ng 2024, pasok na yung rehistro niya. At hindi niya ni-register uli. Ibig sabihin, wala na. Hindi na rehistrado yun, hindi na kanya yun. Dapat ganun na lang. Di ba? Para at least matik na. Hindi na pwedeng, hindi na sa'yo yan. Tapos, ang pwedeng gawin, sa akin pananaw ko lang to ang pwedeng gawin, taasan po yung mga hindi nagre-rehistro. Yun ang taasan. Bakit? Kasi tama nga naman, kailangan mong irehistro pag may sasakyan ka. Di ba? Irehistro mo yung sasakyan mo, hindi mo naman pwedeng gamitin yan sa karsada ng hindi rehistrado. Dapat, yan ang malaki ang penalty. Pagka hindi mo nirehistro yung sasakyan mo dahil pinalulusot mo na hindi na sa'yo yan, at tapos nahuli ka, at umaandar pa yung sasakyan, sabihin, gamit-gamit mo yung sasakyan sa kalsada, at hindi rehistrado yung sasakyan, ibig sabihin po nun, mga kababayan, may malaki kang pananagutan. Yun po ang punto doon sana. Kaya nga nirerehistro. Ito hindi Kailangan mong sabihin pa sa LTO at napakahirap niyan. Alam nyo ba pag nagbenta ka niya para ilipat sa'yo, kailangan mo pa pumunta ng HPG para lang ilipat sa'yo lahat.
yung pangalan nung kaya nga mas madali kung deed of sale lang eh. Hindi nyo napapansin sa Amerika nga, ang daling bumili ng second hand. Dito sa atin, napakahirap pa. Hindi, madali ngayon. Yung nakaraan na deed of sale lang, okay na. Kasi nandun na pangalan mo, deed of sale. Ito na, deed of sale ko. Nasa pangalan ko na. Hindi ko alam bakit kailangan pampahirapan. Kaya nga may deed of sale. Di ba? Kaya nga merong, sana ang pwedeng gawin doon, requirement ang deed of sale na may notaryo. Di ba? Na talagang binili mo na. Oh. So, kunwari, halimbawa, eto kasi hindi ko magets yung sorry. Sorry, but ang pangit niyang batas na yan. Kaya ka nga may deed of sale. Halimbawa, ito, may deed of sale ako, di ba? 2021 na ibenta ko na yung aking sasakyan. December 2021, naibenta ko na. Pinirmahan ko, naibenta ko na. Pinirmahan niya yung bumili, yung deed of sale. May copy siya, may copy ako. 2022 na involved sa krimen, na involved sa disgrasya, aksidente, whatsoever. Nakita 2022. Tiningnan yung plaka. Nakaibanat ba yung yung sasakyan na Ferrari Halimbawa lang naman, hindi pa ako magme-mayor eh. Pag nag-mayor na ako, manghihingi ako ng Ferrari. Kunwari may Ferrari ka, di ba? Tapos, sinabi doon, 2022, panagutin natin si Banat Bay. Ako si Banat Bay. Ako nga pala. May deed of sale ako, halimbawa. May deed of sale ako. Ano nakasulat dyan? 2021, nabenta ko na. Pirmado ko, pirmado ng may-ari. Meron siyang lisensya na may Ito ang proof ko na naibenta ko na. That's the purpose of deed of sale. Di ba? So, wala na siyang pananagutan. Yun ang pwede mo na ipresenta sa court. The court. Kaya lang, dahil may bagong batas na gustong pautot ang LTO, syempre, the court will now ask for that. Asan na? May bagong batas dapat ilipat mo sa pangalan mo within 20 days. Ba't di mo nilipat? Para gawin yon, dagdag pahirap na naman. So isipin nyo, kaysa na nabawasan ang gawain ng mga taga-LTO para dumali ang pagkuha ng lisensya, di ba? Para mawala yung problema, dumali yung pagrehistro ng sasakyan, madadagdagan na naman ng pipila doon. Anong ibig sabihin nun? Another sagabal sa buhay ng mga Pilipino na nakukuha naman ng purpose ng deed of sale yung issue pagdating po sa crimes and accident. Pambihira talaga. Yan po ang resulta pag kayo ay bumoto ng mga politikong walang alam sa ground. Kung si Pangulong Duterte siguro ito at sinabi sa kanya, sigurado ako sasabihin niya, huwag niyo nang pahirapan ng mga Pilipino. Pinahihirapan niyo pa Tama, mali. Di ba? Pahihirapan niyo na naman ang mga Pilipino niyan Walang kwenta talaga. Kaya nga, ito lang mga kababayan. Sana po sa susunod na eleksyon, isipin talaga natin. Dapat ang iboboto natin talaga yung galing sa ground. Alam niya yung hirap ng mga Pilipino. Hindi naman yung galing sa alta sa syudad. Ang yayaman ng mga pinipili ninyo, tas gusto ninyo pagsilbihan kayo. Di ba? Hindi nakatungtong sa mga tinitirhan natin, tapos gusto ninyo tulungan kayo. Bumoto naman kayo nung galing talaga sa pinanggali, kung saan tayo na andoon. Di ba? Sana po. Yun lang ang wish ko. Wish ni Banat Bay. Bumoto po tayo ng mga kandidato na alam mo yun. Alam mo yung pinagdadaanan nating mga Pilipino. Wala akong alam Ay naku po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.